Ay magandang hapon. Alas 12, magandang tanghali. At ang ating pag-usapan ngayon ay si Karen Davila. Si Karen Davila po ay inalok din pala ni Sara Diskaya na interviewin. Pero hindi niya tinanggap ang alok ni Sara Diskaya at saka ni Pacifico Carly Diskaya na interviewin sila. Kasi sabi ang katwiran ni Karen Davila ay hindi po siya nagpapabayad sa kanyang mga interview. Lalo na sa mga interview sa mga pampapugi, pampaganda. Yun to bang nangyari. Ito naman si Corina Sanchez at si Julius Babaw, pinalusot nila ng lifestyle interview. Naku, utot nyo. Sabihin nyo yan sa mga hindi, sa mga grade 1. Kasi nakakabastos talaga ito. Pinapalusot nyo pa. Ang gusto lang, tinanggap nyo talaga niyan, si Corina Sanchez, 2 interview pa. So times 2, kung 10 million ang binigay sa una, naka 20 million si Corina Sanchez. Ganon kayaman po kasi yung mga Diskaya family. At inamin naman nila na yumaman sila sa DPWH. Grabe naman itong mga. Bakit ganon ang dali lang, no? Ang dali lang sirain ang iyong pangalan. Walang paki ang mga media na masira pangalan na basta kapalit ay pera. Aminin siya, isang mga corruption ito sa media yung ginagawa ni Julius Babaw tsaka ni Corina Sanchez. Alam mo, journalism ang pinag-usapan natin dito. Kung journalism po, ay hindi ka pwede mag-indulge sa lifestyle. Hindi ka pwede po magsabi mo, ay, ano lang ito, kwentong barbero. Hindi po pwede. Sa journalism po kasi, ang definition ng journalism ay, Tagalogin natin, ang isang trabahong journalism ay isang bukasyon, hindi po yan pagpapayaman. Ang mga karera na nagpapayaman, yun ang pwede mong tawaging career. Pero kapag ang isang trabaho kagaya ng pagpapari, pagpapastor, pag-iimam, ay isang mga trabaho kagaya rin ng journalism. Pag trabaho ng journalism, may mission ka sa buhay. Hindi para magpayaman, kundi para magbigay ng impormasyon sa mamamayan. Yan po ang trabaho ng journalism. At ang tanong, anong klaseng impormasyon ang hinahanap ng mamamayan? Ang laging impormasyon na hinahanap ng mamamayan ay yung public interest. Ano ba yung public interest? Sa interest ng publiko ng mamamayan ay lagi apektado kung anong apektado kanilang buhay. Lagi apektado ang buhay ng mamamayan sa pampamahalaan ng mga usapin. Kasi kung maganda ang pamahalaan, ay maganda rin ang buhay ng mamamayan. At kung mang-api ang pamahalaan, aapiin din ang mamamayan. Kaya lagi ang nagiging papel ng journalism is to gather. Journalism definition is to gather facts. And facts that are to be gathered must be facts that are of interest to the public. And after gathering facts, to write these facts or to organize these facts into something to be told to the public or to be written and to be published so that the public may know. Ganun po lagi. Kaya nga tinatawag po na ang freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech ay lagi nakadikit po yan sa public interest. At kung public interest ang pinag-usapan, ang laging pinapublish ng media, vlogging ka man, kasi ang vlogging ngayon media na rin, o mainstream, ay lagi po public interest ang pinag-usapan. At para ang mga mamamayan ay masilbihan ng maayos ng mga media ng journalism, ay dapat ang mamamayan ay magkakaroon ng tiwala sa mga nagsasalita o sumusulat o nagbabalita. So paano ngayon mapapanatili yung tiwala ng mamamayan sa mga media, sa journalism? Hindi po naiiba ang trabahong media kaysa trabahong gobyerno. Kaya nga lagi pong tinatawag na fourth estate. 3 lang kasi ang estate
sa gobyerno. The first state is the office of the president. The second state is the office of the lawmakers, yung mga senador at saka congressmen. The third state is the office of the judiciary. That includes the judges and the justices. Walang fourth state kasi three powers of the government lang. Tapos yung three powers of the government by the natural courses of things since the time the earth began to move, ay lagi po yan apektado ang mamamayan sa galaw ng mga judges o justices, galaw ng mga presidente o kay mga galamay na mga aresto sa tao, kaya apektado ang tao. At galaw ng mga gumagawa ng batas para makakatulong sa mamamayan, kaya apektado ang tao kung masamang batas ang ginagawa. At lalo na kung ang inyong mababatas ay mambubutas sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, ang mga mambabatas ay hindi dapat magpapatupad ng kung anong batas ginagawa nila. Ang problema rito, yung batas na ginawa sa budget ay pinapatupad nila para maisagawa, maisakatuparan ang kanilang mga siningit na mga pundo. Ang pundo niya pagsingit ay tawag yung batas pa rin. So, wag niyo sabihin na kasama sa trabaho niyo. Iyan po ay unconstitutional, labag sa konstitusyon kasi nagtrabaho kayo, pasikreto, hindi nakasulat sa batas, pero sikretong impluwensya, ginagamit yung, sige, papatanggal kita, district engineer, tatawagan ko si Tambaluslos, patanggal ka. Ganon po ginagamit nila. So, ganon, ang trabaho naman ng media ngayon, pang-apat, babantayan, isasumbong sa mamamayan, kasi forever po, natural interest of the people are these things that are about the government, and those things particularly which are about criticisms against the abuses and the absences of the government. Hindi po, wala makinig sa iyo na tao kung lagi ka lang nagpupuri sa mga politiko. Kaya ang pagpupuri po ay hindi journalism. Yan po iba po hindi po journalism yan. Ang journalism talaga yung trabaho na natural ay ibabalita mo ang mga bagay na dapat bantayan ng tao. And with that, natural na ngayon na ang interest ng media ay laban sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ngayon, ano naman ang extension yan? Yung mga kausap naman ng tao sa gobyerno, karamihan mga contractors, karamihan po mga suppliers, ay yun naman sila ang gumagalaw sa gobyerno. Natural, hindi naman ang karamihan sa mga contractors ay sa Pilipinas ay hindi alam ang disente na negosyo. Ang gusto nilang negosyo ay suhol dito, suhol doon para makakuha ng kontrata. Kahit yung mga sinong kontraktor ko, sabihin ninyo, aamin at aamin yan. Pag lasing-lasing na, sasabihin lang kung magkano binigay kay congressman. Para yung proyekto ni congressman, tatawagan ni congressman si district engineer. District engineer. Hello, naputol tayo nawala ako, nawala. Sige, just stay on. Patuloy natin kasi may umaatake sa akin. Ito ang problema ko lagi may nagpa-project sa akin. Mga kalaban, I was just hacked. So ngayon, may gumawa naman ako diskarte, nabalik ako. So anyway, doon tayo po nagsimula sa kwento ko na there are three powers in the government. The executive, na siya nagpapatupad ng batas. The legislative, yung gumagawa ng batas. At saka yung judiciary ay sila po ng arbiter, nagja-judge kung may awayan na ang involved ay patungkol sa batas. So ngayon, lagi pong apektado ang mamamayan sa kanilang mga pamahalaan. Kaya nabuo yung School of Journalism by means of time. Nagsimula ito sa panahon ni Jose Rizal kung sa Pilipinas na nagiging matingkad ang pangangailangan ng journalism. Kaya nga, sinabi ni Rizal noon, kung gusto nyo na mga ministro ng Espanya na makipag-usap ang mga Pilipino sa iyo, ay sasabihan ninyo muna na palayain nyo muna
yung karapatan sa pagpapahayag at sa paglilimbag ng lahat ng mga bagay-bagay sa ating pamahalaan. Doon nagsimula yun. At sinight nga yan ni Justice George A. Malcolm. American jurist, napakagaling ni jurist, nagsilbi na bilang justice sa Supreme Court ng Philippines nung panahon na ang Pilipinas ay hawak pa ng Amerikano sa ilalim ng Governor General. So sinabi niya, the interest of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Public officials shall not be onion skinned in respect to the criticisms on their official conduct. Yan po sinabi. Siya po yung nagsalita niyang onion skin na yan. Tapos sabi niya, rising beyond the president, the vice president, the senators, and all other officials of the government is the need to preserve the state. And the only way to preserve the state is to allow criticisms in order to check the abuses and the abscesses of our government officials. That's why pumasok po media. Later on, tinawag na siya na the fourth branch of the government, which is the fourth estate kung tawagin. Kaya, fourth estate, dahil ang trabaho naman nila, sila nagdudugtong. Kumbaga, lahat po ng gobyerno, halos sa lahat sa buong mundo, ay may tinatawag na systems, inner or natural na system of check and balances. Sa ngayon, ang natural check of system and balances natin sa gobyerno, kagaya sa Amerika, ay chine-check ng Kongreso, ang Office of the President, at saka the Judiciary. Kaya pwede mag-impeach ang Kongreso para laban sa mga Judiciary at laban sa Office of the President and the Vice President. Tapos, sa Office of the President naman, may counter-check naman na hindi na ibibeto ng Office of the President ang lahat ng mga batas na mga walang kwenta. Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, hindi niya veneto yung mga flood control projects. At hindi rin siya nakikialam na dapat bawal sa mga congressman ang magpapatupad ng flood control projects. Kaya yumaman yung kagaya ng mga lahat ng contractors kagaya ni Sara Diskaya. Tapos, yung judiciary naman, chine-check naman kung may magsasampa sa korte natin ng pagrireklamo sa abuso di opisina ng mga opisyal ng bayan, ay diyan na ngayon papasok ang check and balance, yung power to check ng korte natin. Kagaya ng pag-abuso nila sa pagsampa ng kaso ng impeachment laban kay Sara, yun pala, nag-abuso sila kasi nakikita nila na yung mga flood control projects nila ay babanatan niya ni Sara Duterte. So, iyan po ang dahilan po talaga sa totoong kwento lang, natanggalin nila si Sara kasi kung magpresidente na si Sara, hindi na sila, wala nang kikitain ng congressman. Bakit ko nasabi yan? Kasi unang-una, popular si Sara. No doubt. Number one siya kung mananalo talaga siya paging presidente. At there is also no doubt that during the time of the 30th president, walang flood control projects na namumuo sa mga congressmen except sinasabi na kay Pulong Duterte. So at least isa lang ang nag-abuso. Yung dati ay hindi maka-abuso. Kaya that explains the reason kung bakit sa panahon ni Duterte ay mababa ang budget sa flood control projects. Kukunti ka lang, sa Pulong lang siguro nakakakuha kasi yung bago pag-umpisa 2017, nasa 50 million 50 billion. So anyway, yan po, kinikwento ko lang dito yung papel ng media. Kasi kung magiging matapang ang media, sa panahon naman ni Duterte, chine-check naman ng media yung pagpapatay ng mga tao. So I am only opening your eyes ang function ng media. Dito ngayon, mag-usap tayo ngayon. Si Karen Davila ay exemplifies. She exemplifies what is true journalism. Bakit? Tinatanggihan niya, hindi niya tinatanggap ang pagpapa-interview. Kagaya kasi ang media, kapag veterano ka ng media, alam mo na ang takbo ng bawat halos ng mga opisyal. Ito, corrupt to. Sa isip-isip mo lang, ito, wala to, abusado to, ito. Alam niya na yumaman sa DPWH ito si Sara Diskaya. Kaya hindi tinanggap ni Karen Davila
yung alok ng mga diskaya. Ito lang naman according to source, which is si Kwan mismo nagsalita, si Karen Davila, na wala siyang tinanggap. Although she did not say directly na inalok siya ni Sara Diskaya. Pero alam na this. Kumbaga sa iyong unang biglang pagtingin, tinanggihan po ni Sara, ni Karen Davila, kaya palakpakan po Karen Davila. At least may natitira pa ring media na hindi corrupt. Yung si Corina Sanchez at si Julius, ay kagaya rin ni kay Erwin Tolpo, at saka Rapi Tolpo, at saka Mon Tolpo. Mga corrupt na media. Sigurado ako dyan kahit ipakulong pa nila ako. At ngayon, dahil dito po ay sila ang nagtatabon ng mga abuso ng mga politiko. Biro mo naman, alam na nila na DPWH yumaman, tapos interviewin pa nila for you to glorify the evil acts. Kahit na sabihin mo nagsususpitsa ka pa lang na evil pala ito, bakit mo bibigyan ng glorification sa media? Ang ginawa ng katwira ko no, lifestyle. Ano utot nyo so, ibig sabihin, totoo ata ang sinasabi ni Vico Soto, na bakit nyo interviewin ang tao na kaya magbigay ng 10 milyon? Hindi niya sinabi na binayaran kayo ng 10 milyon, bakit kayo nag-react? Sinabi niya lang niya, bakit nyo interviewin ang tao na kayang magbigay? Kaya magbigay, hindi sinabi na nagbigay ng 10 million kada interview. Si Karen Davila, sinabi niya may mga nag-alok sa kanya. Of course, sinabi niya, isa na yan si Sara Diskaya na magpapa-interview kapalit ng ibibigay na pera. Ladies and gentlemen, ang sinasabi niya, attack, collect, defend, collect. Ang nangyari kay Corina Sanchez at saka kay Julius Babaw, defend at kukolekta sila. Defend kasi pinapaganda nila yung mukha ni Sara Diskaya. Yan pala tatakbong mayor ng Pasig City. So ito naman si Corina Sanchez, si Karen Davila ay hindi niya tinanggap. So that is an example of what is a true blue journalist. Kaya journalism ay pinanganak yan. Kung nag-aral ko po, ulitin ko lang, kanina naputol ako sa internet ko, kapag nagkumuha ka ng journalism na kurso at yan ay tinrabaho mo, para ka ng pari, pastor o imam. Yan pong trabaho na may mission ka, missionary ka. At ang mission mo ay hindi magpayaman, kundi kung sa mga journalist naman, magsasabi na kung anong na-report nyo, anong nakita ninyo. Ang pari naman, saka pastor at saka imam, ang kanilang mission naman sa buhay ay sasabihin sa kanilang mga brethren kung ano ang salita ng Panginoon. Ganun lamang po kasimple. So, kung ayaw mo magpakahirap, di umalis ka sa journalism. Hindi pwede yung bibitbitin mo, you pride yourself as a true blue journalist, as a veteran journalist, and then you interview such kinds of people. Mali yan. Kaya nga, mag-unsubscribe na kayo kay Corina at saka kay Julius Babaw. Wala yan. Ginagamit lang kayo. Binebenta lang nila ang subscription nila sa ibang mga gusto ng papabayaran nila. So, ngayon, ang isa pa natin pag-usapan dito ay dapat yung isa-isa naman na nag-interview kay Joel Chua, gino-glorify niya rin yung nag-interview na napaka-bias na interview sa Billionaire News Channel din. Kaya masisira dito ang Billionaire News Channel eh. Ang isa din sa Billionaire News Channel na ayaw ko rin ay sikreto lang pero at least decente siya magdala. Si Attorney Karen Jimeno ng Billionaire News Channel. Abogado siya ni Erwin Tolpo, na si Erwin Tolpo, alam naman yan na namiki si Erwin Tolpo ng birth certificate sa Amerika, pinalabas niya na siya ay si Erich Sylvester Tolpo na ipinanganak noong December 30, 1965 sa Hawaii. Gamit ang peking birth certificate na yan, ay kumuha siya ng US passport sa pangalan ng Erich Sylvester Tolpo. At pumasok pa siya sa pagkasundalo, inamin niya yan noong 1988. At nung pumasok sa sundalo ay nanumpa siya na paglaban niya hanggang kamatayan ang US flag
at saka US Constitution. That is an allegiance to the US. At ang binabawal sa Pilipinas ay yung dual allegiance. Pwede ka maging dual citizen kasi hindi naman maiwasan yan kung minsan, but you cannot be dually loyal to another country aside from the Philippines. So, ganun po yun. So, dito ay aking pinupuri si Karen Davila for being a true blue journalist. Hindi kagaya kung akin naman kinakasuklaman si Corina Sanchez Rojas at saka si Julius Babaw. At isa pa kinasuklaman ko, itong tarantado na si Arnold Calvo Clavio. Calvo din yung kagaya ko, kaya piluka lang yan. Anong ginawa niya? Bakit? Nakikialam, dinipensahan pa si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. Hoy, Arnold, ang asikasuhin mo si Sara Balabagan, hindi si Sara Diskaya. Binuntis mo pa si Sara Balabagan, tapos iniwan mo. Grabe ka. 17 years old pa si Sara Balabagan nung binuntis mo. Dapat kasuhan ka, ikulong ka na sa up to 17 years imprisonment sa ilalim ng sala mo sa ilalim ng sa child abuse. Republic Act 7610 Section 10 Paragraph A na any kind of sexual abuse or sexual offense against a minor is punishable by up to 17 years in imprisonment. Kaya ikaw na manyak na Arnold Calvo Clavio ay manahimik ka. Bakit ka nakialam? Isa ka pa ring bayaran na may mga kaya grabe, kung buhay lang ngayon si Mike Enriquez, baka sasabihin siya, hindi namin tatantanan. Yon. Nako, puta. Sabi naman ni Squeezy, kasuhan mo, puro ka daldal. Squeezy, salamat naman na nakinig ka. Ngayon, binoto kasi siya ng mga taong niluloko niya, Squeezy. Inaano ni Erwin Tulfo ang kanyang kapapularidad, ginamit niya. Yan, sinamantala niya. Okay? So, excuse me po, Squeezy, ha? So, you sound like a defender of the abuser and the corrupt persons, Squeezy. That's my take on you. Pasensya ka na. Pasalamat naman ako at nanonood ka lagi. Anyway, pangalan mo lang naman ay Squeezy, hindi naman totoong pangalan. Kaya ka nagsalita ng ganun dahil hindi mo sinalagay ang totoo mong pangalan. So, David Barods, Arnold Clavio, asikasuhin mo anak mo. Asikasuhin mo anak mo kay Sara Balabagan. Huwag ka na mag-Sara Diskaya. Nainggit ka lang kasi hindi ka inalok ni Sara Diskaya na mag-interview sa kanya. Parehas lang kayo ni Erwin Tulfo, sinasamantala ang kahinaan ng mga tao. Si Erwin Tulfo naman, sinamantala ang kahinaan ng mga botante na uma-idol-idol sa kanya. Nako. Mil NSG watching replay, no? Limlar, good job, Julius and Corina for exposing Diskaya corruption. May good job pa ba na yun? Exposing, hindi yun expose. Pinupuri na, inspiring! Kita mo sinabi ni Karen Davila, ni Corina Sanchez, inspiring pala. Tapos tinanong ni Julius, how did you become rich? I said, DPWH. Ay, nako. Tapos pinapakita nyo ang lahat ng mga sasakyan, 40 cars, luxury cars, placed in her house in Pasig. Ang parking area niya sa Pasig, sa bahay niya, para kang SM, parang mall na parking area. Ganun kalaki. Sabi naman, utot mo blue. Pero real talk, mas maganda si Karen kumpara kay Corina. Ay, naku, mumurahin ka niya ni Corina. Huwag mo sabihin na mas maganda si Karen. At masabaw pa. Ikaw naman, nagpapakita ka naman kamanyakan mo. Huwag naman. Andrea Guico, watching from Singapore. David Baroz, open the records for public scrutiny and allow third-party groups to audit their projects. Gaya dito sa US, hindi nila makukupit kasi madami, nakabantay na. Ganito lang sa akin po. Ang sa akin gagawin, as to the much as I could do, on the basis of my resources, kasi hindi naman ako publiko, wala naman ako pang sweldo sa tao, gagawa lang ako ng mga investigations ko based on the available resources online mostly.
at ipapasa ko kay Senator Marcolita at kay Senator Ping Lacson. At ipasa ko rin, magsampa rin ako ng complaint kung I find it sufficient, subject to the complements or complementaries or additions from other sources kagaya ng Senate Blue Ribbon Committee. At wala akong tiwala dyan sa congressional committee nila, TRICOM, Infracom. Gumawa lang kayo para pagtabunan nyo yung sarili, kapwa nyo congressman eh. Oh. Sabi naman ni Squishy, anong pakialam mo sa yaman ng ibang tao? Pakialam ko dyan kasi ang yaman ng ibang tao, kagaya ni Diskaya, ay nanggaling sa DPWs, pera ng bayan yan. Hindi ba mahirap intindihan yan, Squishy? You are Squishy, filthy Squishy. Ben Reclamador, magbabayad ng millions para magyayabang lang. Jemly, mga journalist, mga korap din, saan na ang bansa natin? Kaya nga, journalista ng pag-asa ng bayan, tapos magkukurap pa kayo. Taxpayer, proud Ilonggo Gid, si Karen Davila. Rodi Rabi, good morning everyone. Ben Reclamador, pag Duterte, legal and flood control. Hindi naman legal ang flood control, Ben Reclamador. Saan ka nakasabi? Saan mo nakuha yan? Huwag ka nga magpakabubo. Huwag kayo mag-fake news. Walang sinabi ng legal ang flood control. Imbestigahan din si Pulong para tapos pero unahin mo na yung ngayon. Pangit na sabihin mo legal ang flood control. Wala. Kabubuhan yan. Tapos Pastor Rodi Rabi, God bless. Squeezy, bias ka katoto, fake news. Hindi pa ako fake news. Pinakita ko na sa iyo eh. Ano ka ba? Kabuang ka. Nabubuang ako sa iyo. Rodi Rabi, ngayon papakita ko sa iyo, 27 minutes, mayroon pang time. Ipakita ko sa inyo yung yung ibang balita, okay? Saan ba 'yon? Ito. May ito, ilabas ko ang balita. Para lang kay Ben Reclamador. Tsaka kay Squeezy. Ito po ang balita na kung saan si Karen Davila ay hindi niya tinanggap ang offer kay galing kay Sara Diskaya. Kaya hindi po tayo nagpi-fake news dito. Ang fake news lang dito yung mga pinaniwalaan nyo ng mga vlogger na puro pro Marcos. Ganun po ang problema sa inyo. Puro kayo bias ito si Squeezy, pro BBM ito. Okay. Dami fake news sa media. Sa US hindi bawal, bahala na ang magtataong decide. Kaya nga, dinesisyon na natin ng fake news. Ikaw, nagdesisyon ka ng fake news sa media. Tapos, anong statement po? Napaka-illogical ang statement mo, Squeezy, kung Amerikano ka man na Pilipino. Sabi mo, dami fake news media sa US, pero hindi bawal. Okay lang. Hiya man tao, pero pinupuna natin yan para malaman ng tao. Ano ka naman? Ninakaw po lahat ni Sara yun. Illogical ito si Squeezy, whatever you are, even if you are an American, American Filipino, you have no love for the country called Philippines. Kung sabi ni Armando David, kung ganon, dissenting journalist si Karen kaysa dalawang tumanggap ng suhol. Goodbye, Julius and Karen. Mag-unsubscribe na kayo dyan kay Julius at kay Karen. Masyadong yan. Okay, si Bing Liwag, nawala ako kanina. Emil De Cruz at Tony Kausing. Okay, andito na ko si Sir Barroz. As an engineer, I can see na madali na investigate ang isang engineering project because the design study dictates the build. Ang problema po dito, Engineer David, ako engineer din,
ang engineer natin na Pilipino, sa totoo lang, in fairness to our fellow engineers, tama pong design. Ang problema pag-implement na, yun na, doon na tayo nagkaloko-loko, nakahindot-hetot na. So, in Julacano, kagaya sa Kabagan Bridge, ang ganda ng design ni Engineer Cañete. Pero nahulog yung 8 pang siyam na span. Ang tinutukoy nila na culprit ay yung overload na truck. Naku, hindi naman ako papayag doon. Kasi bilang engineer, bakit nakalusot sa first 8 spans na walang damage, tapos 9 span nahulog? Ibig sabihin, may diferensyang workmanship sa 9 span. Ang ganda, alam naman natin, David Barros, ang design ng eggshell na an arch, matibay talaga yan. Kaya nga hindi na tinag yung arch, ang sahig lang ng arch sa 9 span ang nahulog. Itong 9 span, gawa po yan ni BBM. Yung unang span gawa ni Noynoy. Ang sa gitna, gawa ni Duterte. Ang sa dulo, gawa ni BBM. So yan lang, makita nyo lang. Andrea Guico watching from Singapore. Hermes Polioso, okay. Corrupt Media, okay. Hanggang dyan lang tayo. Si Squeezy, salamat Squeezy at saka Ben Reclamador sa panonood ninyo at saka panonood chat ninyo. Okay. Sino pa? Limlar, Raymond Season. Sir Katoto, sana ma-appoint sa former DPW Secretary Singson to fix the problem. Sa totoo lang, malinis ang record ni Singson noong panahon ni Noynoy Aquino. Ben Reclamador, honest din naman pala yung mga diskaya. O sinabi na kung saan nakuha. Ayan nga lang. Ito, yun idol, tiradorin mo yung nadamay pa si Manyak. Tapos si Sunny Gaya. Dapat ang Tulfo Brothers ang nag-interview kay Sara Diskaya. Naku, matindi yun. David Baruj, attorney, madali naman investigate mga engineering projects. Okay. Charlie Whiskey, sa USA, number ka lang alam na nila if you acquire your assets legit. Ang galing kasi sistema sa Amerika eh. Amical niya, good afternoon, attorney Toto, watching kahit hindi live. O salamat po. David Baruj, HIW. Huwag po skip ang mga commercials. Tulong niya po sa akin yan. Squeezy, idol ko si Percy Lapid. Si Percy Lapid po aking client. Lahat ng libel cases si Percy Lapid, pinanalo ko po. Lichen, good day po. Attorney Toto Housing, like Dan po. Raymond Lagidaw, ang kumakampi sa magnanakaw ay magnanakaw din. Tama po. Charinsky, red flag na yung sangkatutak na luxury cars, di ba? Natanong ng mga journalist, nga, bakit di natanong, bakit inspiring? David Baruj, tama ka, attorney, no engineer will sign and seal defective plans unless they want to lose their life. Tama po yan. Ganun po. May tiwala po ko sa kapwa natin engineer. Hindi sila pipirma sa plano kung alam nila na walang kwenta. Joseph Buesa, di pwede fake sa US, sa USA, parusa, kulong. Yun. Hanggang na lang po at maraming salamat po sa pakikinig. At paki-share, paki-like, at paki-invite naman ng iba na mag-join sa ating channel para yung komunidad natin ng katotohanan, katarungan, at para sa batas, ay paglaban ng batas para yan lamang ang chance na mga mahirap, mga mababang tao na kung sumusunod ang lahat ng batas pati mayaman, malaki ang chance na uunlad pati mga mahirap. Maraming salamat po.